Katotohanan sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, aking nababatid kung sino sa aking mga ummah, kung sino sa mga tao ang siyang pinakahuling lalabas sa impero ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang pinakahuling lalabas sa impero, wa akhira ahlil jannati dukhulan jannah. At siya rin ang pinakahuling papasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siyang pinakauling lalabas sa impyerno at siya rin ang pinakauling papasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yung tao na yun, na siyang pinakauling lalabas sa impyerno at pinakauling papasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, rajulun yakhruju minan nari habwa. Siya yung tao na yun, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nalalabas siya sa impyerno na siya ay gagapang. Subhanallah. At sasabihin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, idhab fadkhulil jannah. Ang sasabihin sa kanya ng Allah, umalis ka at pumasok ka na sa paraiso. Bayad na siya sa impyerno. Kaya nung napagbayaran niya lahat ng kanyang gawain, nung siya nabubuhay sa mundo, lahat ng kanyang mga kasalanan, at the end of the day, ay makakalabas pa rin siya doon sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya paglabas niya doon, uutusan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na pumasok ka na sa paraiso. At papasok ang tao na ito, lalapit siya doon sa paraiso. Paglapit niya doon, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iniisip ng tao na to na wala nang espasyo sa paraiso. Napuno na eh. Kaya ang gagawin ng tao na ito, babalik siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi na, Ya Allah, paano ako makakapasok sa paraiso, Ya Allah, samantala napuno na ang paraiso. Subhanallah. Kaya hindi dapat gawing biro ng isang tao na kapag niyaya mo sa kabutihan, niyaya mo magsala, kapatid, tara magsala tayo. Tapos sasagutin ka ng, hindi, kayo na lang kasi mahirap naman walang tao sa impyerno eh. Kapag napuno yung paraiso, baka magsiksikan tayo dun, malaglag yung iba sa impyerno. Subhanallah. May mga ganyang katangian ng mga tao. Ginagawa nilang biro ang paraiso at impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay magiging sanhi na pagkawala ng pananampalataya ng isang tao kung gagawin niyang biro ang paraiso at impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Utusan muli ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tao na ito. Sabi niya, bumalik ka, sabi niya, at pumasok ka sa paraiso. Babalik na naman itong tao na to. At pagbalik niya, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, iniisip ng tao na to na wala talagang space sa paraiso. Wala talagang space para sa kanya. Napuno ang paraiso eh. Yun ay pag-aakala lang ng tao na to. Kasi hindi pa naman siya nakapasok ng paraiso eh. Nakita lang niya yung mga tao na nagsipasukan sila sa kanilang tahanan, kanilang paraiso. Ang daming tao napapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung taong pinakahuling papasok sa paraiso. Siya rin ang pinakahuling lalabas sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nawawala ng gana itong tao na to. Nawawala ng pag-asa sapagkat siya na yung pinakahuling lalabas sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pangatlong beses, utusan siya muli ng Allah subhanahu wa ta'ala, pumunta ka at pumasok ka na sa iyong paraiso. Sapagkat sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا. Sapagkat sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang paraiso na ipinaganda sa iyo, katotohanan, ito ay 10 beses na mas malaki kumpara sa dunya. Subhanallah. Itong tao na to, siyang pinakauling lalabas sa impyerno. Pero napakaganda, napakalaki ng paraiso na ipinaganda sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. 10 times better than this world. Mas mainam dito sa mundo. Anumang kayamanan, anumang posisyon, kaharian, nakakalinlang sa tao dito sa mundo, mas mainam pa doon sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaraming mga tao na nagpapatayan. Bakit? Dahil sa posisyon. Dahil sa kayamanan, anumang material na bagay, dahil lang sa kagustuhan ng sarili natin.
Dahil sa nakakainganyo, nakaka-attract sa paningin natin. Pero we cannot imagine kung gaano kaganda ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong tao na to, solong-solo niya ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siyang kasamang mamahala doon. At pagdating niya doon, anuman ang nanaisin ng kanyang kaluluwa na gusto niyang gawin sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, magagawa niya. Anuman ang nakikita ng kanyang paningin na gusto niyang makamit, makukuha ng isang tao na walang kahirap-hirap. Pagkaraan sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkakaroon siya ng 10 beses na mas mainam dito sa mundo na kanyang magiging paraiso, hindi makapaniwala itong tao na to. Ang sagot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ataskharu bi aw tadhaku bi wa antal malik. Ang sabi niya, ya Allah, nagbibiro ka ba? Nagpapatawa ka ba, ya Allah? Ikaw ang hari, ikaw ang Panginoon. At bibigyan mo ako ng 10 beses na mas maganda dito sa mundo. At habang kinukwento ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang hadis na ito, nakita ng mga sahaba na nakangiti ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, ini-emphasize ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang magandang balita para sa mga tao na sila ay nasa pananampalatayang Islam, para sa mga tao na pagkaraan nilang pagbayaran ang kanilang kasalanan sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay muli siyang makakapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala.